Salamat po, Panginoon, dahil kami ay magkakasama na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, nawa, Panginoon, puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa gawa ng kaaway, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
glory and the lifter of my head. The light fills my day. It brings me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you.
puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Layo niyo po kami sa gawa ng away, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inaangkin na namin, nalinigyan at tutugunan niyo na ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos na buhay. Okay? Salamat sa Panginoon. At muli tayo ay dadako sa isa pang gawain kung saan tayo magpapasalamat sa Diyos. Okay, tayo magpatotoo sa loob ng isang linggo na lumipas sa ating mga buhay na tayo ginabayan ng Diyos, pinagpala sa 6 na araw mula Lunes hanggang Sabado. At ngayong linggo tayo pinagtagumpay narito sa church para makapagsamba at magpuri sa ating buhay na Diyos. Ang hirap, di ba, kapag Lunes, tapos Sunday ngayon, maraming mga hadlang dyan. Pero salamat kasi dito tayo pinagtagumpay ng Diyos at ngayon sumasamba sa Kanyang dakilang pangalan. Palakpakan natin ang Diyos! Salamat sa ating Panginoong Jesus. Yan, purihin ang Panginoon. Meron bang gustong magpasalamat sa Diyos sa umagang ito na magbibigay ng Kanyang patotoo? May mga bagay na lumipas sa Kanya, lumipas sa loob ng 6 na araw. Meron ba? Sinanay Rina. Yan, purihin ang Panginoon. Pagpalang umaga sa ating lahat, number 1 kay God. Pinupuri ko, pinapasalamatan ng Panginoon ng buong buhay ko, buong puso ko, buong kaluluwa. Maraming salamat sa yung nakaraos na ang binyag ni Yuan nung linggo, kaya 3 araw na naging busy ako, kaya humingi ako ng sorry na hindi ako naka-attend. Lalo na kay God. Doon ako, number 1 ako humingi. Maraming salamat sa kapayapaan na pagpapala na nakaraan itong linggo. Maraming salamat sa nagpupuli ako kanina kasi magbabakasyon si Yuan sa pamilya sa Marikina. Dadalaw siya sa sa mga pamilya ng mama ni Aisel, asawa ni Christian. Paalis na sila maya siguro, kaya nananalangin ako kanina na pag-iingat ni Lord sa pagbibiyahe nila hanggang makarating sa bahay nila. Kaya purin ng Panginoon sa mga kalakasan na binibigay niya sa amin at pag-iingat niya sa amin. Pinabalik ko lahat ang papasalamat. Papuri sa pangalan sa tayo Panginoon. Amen. Yan. Salamat sa Panginoon. Yan yung binyag yun ni Yuhan. Yan. At kami nakadaan doon. Salamat sa masasarap ng pagkain. Sino luto nun? Si Brother Kian. Sarap ng mga luto eh. Yung kapatid na umuwi eh. Pakinintay ko lang yung chat kasi ni Nanay Lina. Dahil ako, lahat ba kami pupunta doon? Nainip na eh. Tagal mag-reply ni Nanay Lina eh. Umuwi na tuloy sila eh. Ilan lang tayo nakapunta doon? Pito no tayo. Nakakain kami ng sarap ng luto eh. Yun. Kaya po rin ang Panginoon. At kahit paano, yun. At si Yuhan, nakita lang na sa Diyos. Amen? At meron pa bang nais magpasalamat sa Diyos? Okay? Sa lahat ng biyaya niya? Meron pa ba? Si Brother Daniel, purihin ang Panginoon. Yan. Ayun, siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa patuloy niya na pag-iingat sa atin. Narito tayo ngayon, nakita-kita na naman muli. Kaya salamat sa Panginoon, labis ang makikagalakan dahil tayo nananatili sa ating Diyos. Ano man ang mayari, anong problema na lumarating sa ating mga buhay. Pero nananatili tayo nakatingin lang sa ating Diyos na pinaglilingkod. Kaya malaking impact para sa Kanya. Dahil sabi nga, ang mananatiling tapat ay siyang maliligtas. Kaya manatili lang tayo sa ating Diyos. Salamat sa Panginoon kasi talagang hindi nagkukulang si Lord. Laging sapat ang biyaya niya. Talagang pa-chill-chill lang, kala nila ganun lang. Hindi ko lang pinapahalata pero relax lang kasi
masarap naman yung buhay kahit simple lang. Hindi naman kailangan ng kung ano-ano pang bagay. Importante, malakas, malusog. Yung pinaka-the best blessing na para sa akin na natatanggap ko araw-araw. Kahit na maraming mga iniintindi. Siguro kung wala ako sa Panginoon, baka isa na ako sa mga na-depress, mga na-pressure. Pero siyempre dahil nasa Panginoon ako, sa Panginoon lang ako nakatingin. Talagang laging pasalamat, thank you Lord, sa maliliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Pinagpapasalamat din sa Panginoon. Talagang yung kalakasan, sapat na sa akin yun. Manatili lang ako malusog, malakas, okay na sa akin yun. Kontento na ako sa buhay ko. Kaya yun, hindi lang nila nakikita pero talagang okay naman. Kala nila pa-chill-chill lang ako. Hindi ko kasi pinapahalata yung mga ano. Hindi ko rin naman masyado iniintay yung mga ano mga dapat para sa akin, hindi ko na iniintindi yun. Kasi sabi ko naman, lagi ko na sinasabi, Lord, alam ko hindi mo po ako bumabayaan. Kaya yun, hindi ko na lang sila iniintindi yung mga dapat iintindihin. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa Panginoon, manatili lang tayo sa ating Diyos. Tunay na karapat-dapat paglingkuran niyo. Purihin ang Diyos, sa Diyos lang ang papuri ko sa salamat. Hallelujah. Amen. Yan, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa buhay ni Brother Daniel. Okay, yun nga, dapat talaga simplicity, napakahalaga niyan sa buhay natin. Kasi tayo lahat may mga pinagdaraanan, lalo na yung time na tanggapin natin ang ating Panginoon. Talagang hindi biro yung ating buhay na ngayon. Kaya gaya ng ating pinag-aralan kanina, talagang yung mundo, hindi tayo aayon kasi dyan. Kaya magiging mahirap para sa atin. Pero ganun pa man, sabi ni Jesus, pinagtagumpayan niya na yung mundo. Okay? Kaya gamitin natin self-control natin. Yung bunga ng banal na Espiritu, self-control. Kasama yung self-control sa katangian ng pag-ibig na nasa sa atin. Amen? Kaya yun, salamat sa Panginoon sa kanyang lahat ng parangal at pagpuri. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron bang gusto humagol? Wala na? O si Brother Udon, puri ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat din ako sa pinasama ko. Jacob. Salamat sa Panginoon na 1 month na siya. Sakto nung 23. 1 year? Hindi, nung nag-dedication. Ayaw, mano. Hindi na ako lang tayo. Hintay ko yung ibang magpapasalamat. Walang katalasa ko lang. Yun, kaya salamat sa aking Panginoon at yun, paano nakasitigil ko sa dedication? O, yun lang sinasabi ko Yan, salamat sa Panginoon. Amen, yan, purihin ng Diyos. Yan, sa si Baby Jacob na dinedicate nung nakaraan sa Jollibee, nakakain din tayo ng Jollibee doon. Amen, ano ba? Yan, sa kanyang lahat ng parangal. Alam ko maraming pang magpapatuto. Alam kasi limitado yung oras natin. Dako na tayo sa ating sunod na gawain. Kung saan tayo maghahandog sa Panginoon. Pagkakataon natin para makapagpasalamat bagamat hindi kayang umbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Yung mga biyaya, yung buhay, ang hindi kayang bayaran yung buhay na binigay sa atin. At hindi lang yun yung pagkakataon na nakilala natin si Jesus. Yung pagkakataon na ngayon, nandito tayo nakikinig ng kanyang salita. Yung pagkakataon na pinakikinggan natin yung katotohanan, kaya makapagpasalamat man lang tayo kahit sa material na bagay na Diyos din mismo ang nagbigay sa atin. Yung ating trabaho, yung ating mga karunungan, lahat ng mga bagay na sa atin, tanging Diyos lang din ang nagkaloob kasi wala pa tayong dala sa mundong ito. At salamat dahil pagkakataon na natin para makapaghandog sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, lahat po'y naiyahan maghandog sa Panginoon.
Okay, salamat sa Panginoon. Naiiyak si Brother Rudolph ipanahagin yung gawain ng pagbibigay. Yan, salamat sa Diyos. Yan, amen. Inaanyayahan ko po lahat na tumayo at itaas ating kamay at manalangin natin kaloob sa Panginoon. Maraming banal, makapangyarihan Diyos sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong binigay sa amin, Panginoon. Ang ibig mong Panginoon, ang kaloob namin na ito, Panginoon, at ito'y magkahamit, Panginoon, sa iyong negosyo na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Bimago ang mga pangangailangan ng Diyos na ito, Panginoon, at sa mga drugstores, Panginoon, magawa amin, Panginoon, at makabili ng retail, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mupuri, pagtakilan, pagsamba, at huwag nalangin sa pangalan ng Jesus, aming Panginoon, ang iyong pagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At ngayon, handa na natin ating pandinig, ating mga puso sa salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ang ating Pastor Eddie Rodriguez. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Purihin ng Diyos. Amen. Magandang araw sa ating lahat. Amen. At bago tayo magsimula ay tayo po ay magbabasa ng ating Biblia. Romans 12, isang verse lang. Verse 12. Amen. Lahat po tayo tumayo at tayo'y magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma chapter 12 verse 12. Sabi rito, Roma chapter 12 verse 12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa Diyos. Minsan pa kami ay narito upang makinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Ama, na binigyan niyo ng pagkakataon na kami ay makadalo, Panginoon, sa iyong gawain. Naway sa aming pagdalo, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya. Maraming salamat, Ama. Isang pa, naway sa aming pag-aaralan ngayong umaga, naway tumimo sa aming mga puso, sa aming isipan, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, na kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maging Panginoon, dinadalangin din namin ang mga wala rito, anuman ang kanilang mga problema. Lord, patuloy namin nilalapit sila sa iyo, Panginoon, na pagbigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan, kung ano man ang kanilang mga suliranin sa buhay, nawaya, ito po ay matugunan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay pag-aaralan po natin yung isang verse na to, Romans 12 verse 12, na kung saan ay sabi rito, ulitin ko, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So ang ating pamagat ng ating pag-uusapan ngayon ay sa English ay the key to a joyful, productive life. Isang susi daw po na susi ng kagalakan at produktibong buhay, pakinabang sa ating buhay, ang kagalakan. So yun, sabi rito sa 12 na magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. So yun, meron tayong pag-uusapan ngayong umaga na mga several observations dito sa Romans 12 verse 12. Sabi rito, the joyful life is based on hope.
Ang joyful, ang kagalakan daw po ay nakabase sa pag-asa. Dito sa 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. So yun, paano ba natin na malalaman na tayo ay mayroong kagalakan? Una-una, gusto kong i-define yung tinatawag na kagalakan pagdating dito sa Romans 12:12. Tayo po ba ay nagagalak dahil may pera tayo? Ano ba sa ating kaisipan ang kagalakan? Tayo ba ay nagagalak dahil marami tayong tinatangkilik? So sabi rito, sa 12, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. So mayroong, yung kagalakan daw po ay mayroong kaakibat na pagtatyaga. At yung pangatlo ay palaging manalangin. So yun. At ang tunay daw pong joy ay to rise above circumstances. Ang tunay daw kong kagalakan ay kaya natin iangat, itaas anuman ang ating mga problema. Naalala ko tuloy yung doon sa aking sa probinsya na kapag may bagyo, ang agila ay lumilipad. Nakakita na ba kayo ng agila na lumilipad? Kasi ang agila, kapag lumilipad yan, lalo na sa pagka mayroong bagyo, na kung saan umiibabaw yun, nasa taas. Kumbaga yung kanyang problema, yung kanyang ibaba ay, kumbaga, unos, kumbaga, hangin, di ba? Pero ang agila ay nasa ibabaw. So, ganun din tayo. Bilang isang Kristiyano, ang kagalakan ay kinakailangan ay iangat po natin yung kumbaga nasa itaas tayo, huwag tayong pailalim sa problema, bagkus kailangan laging nasa ibabaw. So kagaya ng isang agila, sabi nga ng kanta kanina na doon sa unang kanta na malaya, yung kanta ng malaya, sabi niya malaya lumipad, di ba? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang agila, ano man ang problema, ay kaya niyang lumipad. Amen. Tayo po, bilang isang Kristiyano, kinakailangan ang tunay na kagalakan ay hindi doon sa mga bagay na mayroon tayo. Bagkus ang kagalakan ay pagdating na problema. Di ba? Naalala ko tuloy yung lagi kong in-example yung peace, di ba? Na mayroong contestant, naalala mo kasi yun, Pastor Ronina, yung contestant ng drawing na peace, na yung iba ay nagsulat ng yung puno ng kahoy, maraming ibon, maraming bunga, at nandoon ka ngayon nakaupo sa ilalim ng puno. So peace yun, di ba? Kung titignan mo. So contest nga ito Meron namang isang contest na nag-drawing sa ilalim ng poles. Merong hugad na ilakay na doon siya nakatira. So hindi niya inaalintana na anumang oras ay kaya siya i-anon ng tubig, di ba? Pero yung nanalo, yung may hugad, dahil nagkaroon ng tinatawag na peace, kapayapaan. So, ang peace ay kasama ng joy. Kumbaga, kapatid na yan.
So yun, ang tunay daw pong kagalakan ay kaya niyang harapin kung ano man ang problema sa buhay. Amen. Wala man tayong pera, sabi sa kanta, alam niyo yung kantang napakaligaya, na kahit walang pera, laging masaya. Yun po yun. So, puro mga kanta yun. At so, ang tunay daw pong kagalakan ay ano man ang ating mga problema, kaya po natin harapin yun. At kagaya ng isang agila na lumilipad sa ibabaw ng bagyo, na hindi niya inaalintana na maaari siyang itamay ng hangin. Pero hindi niya yun inisip, bagkos patuloy lang siyang lumilipad. So ganun tayo bilang isang tao, ano man ang problema natin, ay patuloy lang tayo. So kumbaga sabi nga ni Brother Daniel na chill lang. So kumbaga may problema, pero alam natin na mayroong Diyos na dududon. Hindi ba? Ganon. So, yun sabi nga doon sa 1 Peter 1 verse 6, ano sabi doon? 1 Peter sabi doon sa 1 Peter 1:6, ito dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ito'y dapat ninyong igagalak kung ano man ang problema. Dahil sabi nga ni Peter na ang pagsubok na yan ay maikling panahon lamang. So, ano man ang problema po natin ay kaya ako nabanggit itong topic na to kasi siyempre lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang problema. Hindi ba? May problema tayo sa number 1 na problema po natin, pera Tama po ba yun? Tama. Number 1 yan. Financial. Financial. So, lahat tayo yan. Pero, sabi ng Bible, dapat daw po tayong magalak. Pwede ba tayo magalak? Wala mang pera di ba? Paano tayo magagalak doon? Magalak tayo kasi kahit wala po tayong pera, alam natin na ang Diyos ang supplier po natin. Di ba? Amen. Kasi sa akin problema ko rin yan pera So, hindi po maikakaila sa lahat ng tao. Maging Kristiyano ay apektado ng pera Kristiyano na tayo niyan Pero, ang sekreto lang natin, ito yon Romans 12:12. Na ang sabi doon, ulitin ko nga, Romans 12. Ito po yung sekreto po natin. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Yun po yun. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at manalangin. Yun po yun. So, ang tunay na joy ay rise above circumstances. At sabi rito, because the key of joy is hope. Pag-asa. Amen. Yun. Ulitin po natin yung 1 Peter 1 verse 5 to 6. Okay ba sila? 1, 5, and 6. 1, 5, and 6. 1 Peter 1, 5, and 6. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yun po ang pag-asa po natin. Sabi ni Peter. At to be joyful in life, we must have hope.
Sabi rito, ang hope daw ay nakabase sa ating pananampalataya sa Diyos. Hebrews 11 verse 12. Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan. Yun po yung hope nakabase sa ating pananampalataya. So, ang pag-asa daw po ay nakabase sa ating pananampalataya. Kasi kung hindi tayo na mananampalataya, di ba, pagka minsan ay nananalangin tayo ng matagal dinggin, matagal tugunan, gumagawa na tayo ng ibang paraan, di ba? Pagka minsan nananalangin tayo ng pera hindi tinutugon, gagawa ka na lang ng sarili mong paraan. Hindi mo na isasangguni sa Lord. Hindi ba? Kaya ako nasabi yan kasi nagagawa ko rin yan minsan. Na, ay, may Diyos pala. Bigla kong naalala na mayroon pala tayong Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kaya nga sabi ng Hebreo na ang pananampalataya ay, ano sabi doon sa 11:1? Ano sabi doon? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan. Katiyakan sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Na bagamat hindi natin nakikita, tayo po ay nananampalataya na mangyayari yun. Yun po ang sabi ng Bible, yun po ang sabi ng Hebreo. At isa pong pananampalataya, kinakailangan daw po natin ay makinig ng salita ng Diyos. Kasi kung wala tayong, kung hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos, wala tayong pananampalataya. So, lagi tayong makikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Amen. So, kinakailangan daw po ay makikinig tayo ng salita ng Diyos. At yun, a life of joyful hope will be patient and tribulations. Ang kagalakan daw po ay magkakaroon tayo ng patient sa ating mga kahirapan. At gusto ko lang i-define yung tinatawag na patient. Sabi ng dictionary, si Webster Dictionary, ano sabi doon na patient daw po ay without complaint. Ang pananampalataya, ang patient daw po ay hindi po nagrereklamo. Kumbaga naroon ng patient. Di ba sabi doon sa 12 ng Romans ay matyaga sa inyong kapighatian. Amen. So ibig sabihin, pag sinabing magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, mayroon talagang matindi. Pagtitiis. O pagtitiis. So be patient for that. Sabi niya, tayo daw po ay, ang patient ay without complaint. Hindi po dapat tayo magreklamo bakit ganito ang nangyari sa akin? Di ba tayo minsan nagrereklamo So dapat mayroong pagtatiyaga ng pagtitiis. Walang reklamo. At ayon, a joyful hope will be patient in tribulations. At ang example daw po ng patient ay isang manlalaro. Ang isang manlalaro ay pa-practice ng napakahirap na exercise, di ba? O kaya training.
Ano ang purpose niya? Ano ba ang purpose ng isang manlalaro? Ano ba ang pag-asa niya para siya ay manalo? Yun po. Bilang isang Kristiyano, ang purpose natin ng pagtataga sa mga kahirapan ay manalo po tayo. Para saan tayo dapat ano ba ang mapapanalunan natin? Yun po ay makapunta tayo sa heaven. Hindi ba? At ang joyful daw po ay kagaya ng isang estudyante na kung saan pag may test ay ano ba ang purpose ng Brother Nero ng pag-aaral mo pag nagkakaroon ka ng exam? Anong purpose mo? Para makapasa. Di ba? Yun ang pag-asa natin, ang pag-asa ng isang estudyante na kaya nag-aaral ng mabuti para makapasa. Yun po yung mga example yan na mga joyful na mayroong pag-asa. At yun, sabi rito, our lives will be as hopeful, joyful, and patient as they are prayerful. Doon na tayo sa pangatlo ng Romans 12 na palaging manalangin. Sabi rito, continuing steadfastly prayer is essential. 1 Thessalonians 5:16-18. Ano sabi doon? 1 Thessalonians 5:16 to 18. 1 Thessalonians 5:16-18. Magalak kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Yan. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong, hindi na to. Ito. So, ibig sabihin, lagi tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. At magalak kayong lagi sa verse 16. At sa 15 naman, huwag ninyong, hindi na. Magalak kayong lagi. 16, palagi kayong manalangin. So, sa Romans 12 na kinakailangan sa pagtatyaga natin sa kapighatian, naroroon yung ating, hindi nawawala kasi yung panalangin sa isang tao na isa-isa yung Kristiyano na kung saan yun po ang mahalaga sa lahat, yung panalangin. At kaya nasabi to kasi pagkamisan kasi ang Kristiyano ay halos hindi na nananalangin Basta kung ano lang ang pagising sa umaga, kung ano lang mag-aalmusal na, walang panalangin. Minsan nagagawa ko yan, kaya ako sinasabi yun. Kasi hindi pala ako nakapag-pray. Pagka minsan natutulog na ako, kinabukasan, ay hindi pala ako nakapag-pray. So, yung prayer talaga napakahalaga. Napakahalaga yan sa ating buhay Kristiyano. Na yun po ang pinakasikreto ng isang Kristiyano para magkakaroon po tayo ng tinatawag na kagalakan sa buhay. Para tayo ay maging produktibong Kristiyano. Bilang isang Kristiyano ay naroon yung talagang pinakamahalaga sa lahat ang panalangin. So yun. At maging nung panahon ng Israelites ay tinugon din sila ng Panginoon. First Chronicles 5:20. First Chronicles 5:20. Unang Kronika 5:20. Nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan dahil dito'y nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Amen. So yun. Laging yung panahon kasi ng Chronicles ay sa pagkikipagligma labanan nasa lahi ni Reuben. Si Reuben ay
lagi silang nananalangin. At sabi yan, ay tinutugon naman sila. So, bilang isang Kristiyano, anuman ang ating mga kahirapan sa buhay, lagi po tayo manalangin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, tutugunin kita. Amen. Jeremiah 33 verse 3, ano sabi doon? Kung mananalang Jeremiah. Ayan, wala. Jeremiah 33:3. Kung mananalangin ka sa akin. Kung mananalangin ka sa akin. Ayun. Yun, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at pahiwagan na hindi mo pa nalalaman. So, yun po yung panalangin. Ang sabi ron, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Para bang yung mahiwaga na yun ay isa ating pananalita na hindi ko sugat akalain na tutugunin pala. Hindi ka panipaniwala di ba? Yun po yun. So, napakahalaga ang panalangin. So yun, Romans 12:12, tatlong pag-uusapan lang natin ito, pero napakahalaga sa atin bilang isang Kristiyano, na kung saan ay sabi rito, ulitin ko, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palagi manalangin. So, bilang isang Kristiyano, kinakailangan daw po ay joyful and productive as they should be. If not, sabi niya ito, dun sa conclusion, kung hindi pa daw po natin nagagawa yun, yung manalangin, magtiyaga, at magalak sa ating pag-asa, ay kinakailangan na po ay makinig po tayo ng salita ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na yung salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso, sink into our hearts, na dumaloy sa ating puso, at patuloy daw po tayong steadfastly in prayer. Tayo daw po ay laging manalangin. So, tatlong observation lamang po ang ating napag-usapan ngayong umaga. Nawa tayo po ay laging magagalak kung tayo man ay mayroong kapighatian o problema sa buhay. At ang lagi nating problema sa buhay, lagi kong sinasabi, ang pera. Demand ang pera pagdating sa para tayo ay magagalak, kailangan may pera tayo, di ba? Tama po ba yun? Yung pag may pera tayo ay natutuwa tayo, nagagalak. Pero hindi po ang ibig sabihin ng Panginoon, ng Bible, na ang kagalakan po ay pinaghihirapan yan ang kagalakan di ba? Pinaghihirapan mo yan kagaya ng isang manlalaro na kung saan ay training. Ang isang estudyante ay para siya ay makapasa ay pinaghihirapan. So hindi lang hindi yung kagalakan ay pag sinabi mo, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Wala kang man lang effort, wala kang pagpupursige, at hindi mo sinusunod ang ating Panginoon, malabo kang bibigyan. Kasi nga, kung iniibig mo ang ating Panginoon, do His command. Amen. Gawin po natin ang utos ng ating Panginoon para tayo ay
magkaroon din ng kagalakan. So, yung kagalakan ay pinaghihirapan yan. At hindi basta-basta tayo ay nagagalak na wala tayong pera. Kinakailangan manalangin. Yun po yun. At magtiwala sa Diyos. At kumilos siyempre. So yun, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian, sabi ni Paul, at palaging manalangin. So yun, nawa ang tatlong to ay maisa pamuhay natin bilang isang Kristiyano na kung saan anuman ang dumating sa ating mga problema, kaya po nating harapin yan sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng kaisipan na mayroon tayong pag-asa na kung saan ang Diyos ang ating pag-asa. Purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng mga mabubuting bagay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng peace of mind, Panginoon, anuman ang aming mga problema. Lord, dalangin po namin na hindi namin, Panginoon, hindi nadalangin na alisin mo ang problema sa aming buhay. Ang dalangin po namin, bigyan mo kami ng lakas upang mapaglabanan po namin ang mga problema, mga pagsubok na dumarating sa amin. Bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng lakas upang pagtibayin, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos. Upang sa pamamagitan mo, Panginoon, magkaroon kami ng pag-asa. Magkaroon kami ng kagalakan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon na sinusunod ang iyong mga utos. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang ganda ng message, yung Roma 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Okay, yun. Ang ganda nung ating topic. At magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Yan, dapat talaga. Magalak tayo dahil nasa atin na yung pag-asa. Tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Nung time pa lang na nakilala natin si Jesus at yung time na tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay natin, punong-puno na tayo ng pag-asa. Tama po ba? Kasi wala na tayo wala na tayo dapat dati. Patay na tayo, sa impyerno na tayo Pero dahil tinawag tayo ni Jesus, pinili tayo, nagpadala siya ng mga lingkod niya para bahagian tayo. Tayo naman, walang dahilan natin ginawa yung binuksan natin yung isip at puso at binigyan natin pagkakataong kilalanin siya. At yun nga, nakilala at tinanggap natin siya, panalo na. Amen? Meron na agad tayong pag-asa sa buhay natin. Kaya dahil doon, dahil meron na tayong Jesus sa buhay natin, magtiyaga tayo sa ating kapighatian. Na-realize ko kanina habang nakikinig yung tinanong ni Pastor Eddie, ano ba, kaya bakit ka ba nag-aaral lang mabuti? Siyempre, may test yan at para makapasa. Okay? Kaya tama yung sinasabi ng Santiago chapter 2 na dapat tayong magalak sa mga pagsubok. Kasi kung walang pagsubok, hindi tayo mananalo, tama? Hindi tayo papasa sa mga exam natin. Tama ba? Hindi mapapatunayan talaga na tayo talaga ay totoong mga anak ng Diyos na talagang may pag-asa sa puso. Okay? Kaya napakabuti ng Diyos na magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. At take note, hindi ito kahirapan basta-basta kapighatian na napaka-mabibigat na pagsubok. At sabi dito, magtiyaga. Magtiyaga. Magalang ka kasi meron ka naman ng pag-asa, tagumpay ka na. Nasa iyo si Jesus. Kailangan mo lang magtiyaga ka kasi hindi biro yan. Talagang mabibigat na pagsubok ang iyong mga pagdaraanan. Pero dahil ikaw ay may pag-asa, siguradong panalo ka na. Kasi nag-train ka Okay? At para makasigurado ka, para sure win ka, manalangin ka.
Okay? Hilingin mo sa Diyos ang lahat ng bagay na dapat mong mapasayo upang malampasan ang kapighatian. Kaya kailangan talaga ang pananalangin, ang pakikinig ng salita ng Diyos, kasi doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya, nagbubunga ng katsagaan, nagbubunga ng pagtitiis. Okay? Yan. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, kaya lagi natin asamin ang laging makinig ng kanyang salita. Kapag lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos, nare-refresh ka, nagkakaroon ka ng pag-asa. Okay? Lalo na kung talagang salita ng Diyos yung napapakinggan mo. Amen? Isipin mo kung mga tao sa palibot mo lagi mo napapakinggan, lalo ka na madi-depress. Diba? Or negatibo yun eh. Ay, oo nga. Ang hirap ng buhay. Uy, tama ka. Ang hirap talaga ako rin eh. Diba? Lalo ka talaga mahihirapan. O, naisip mo, paano kaya kami nito? Wala namang pag-asa. Tama. Pero kapag kami narinig ka, salita ng Diyos, ang hirap ng buhay. Talagang mahirap ang buhay, pero pinagtagumpay ka na ng Diyos. Napagtagumpayan, kaya kagaya kanina, napagtagumpayan ko lang ang sanglibutan, sabi ni Jesus. Ano narinig mo yun? Lalo kasi yung loob mo. Lalo ka titibay at magpapatuloy humakbang sa hakbangin ng buhay. Pero kapag kasama mo taong walang pagkakilala sa Diyos, sipin mo yun, wala ka sa church, lagi mo kasama, kaya minsan nakalulungkot ako, mga Christian, pag binibisita mo, tinataguan kayo. Nagtataguan pong kayo, yun, si Pastor, tago tayo dyan. Pero hindi nila alam na pinadala ka ng Diyos para sa kanila, para magkaroon ng pag-asa, yung mabuhay yung pag-asa na nasa sa iyo. Tama ba? Kasi gusto pa lang kasama natin kung minsan yung mga unbeliever. Alam mo, uudyok sa atin gumawa ng masama. Punta tayo SM, may mga artista doon. Yung tignan mahimatay. Sino pumunta ng SM nakaraan? Si Nino, tsaka si Bero. Hindi ko si Bero siya. Sabi niya, uwi na tayo. Wala tayo. Nahihirapan tayo huminga. Marami ng tao eh. Tama? O, di ba? Ganun, wala kang pag-asa. Pagka naman nakita mo naman sila, wala ka rin mababala. Hindi ka rin nila kilala eh. Tama? O, dapat sa Diyos ka nila. At least ang Diyos, higit sa lahat, kilala ka ng Diyos. Amen? Kaya yun, isipin natin. Pero okay lang yan. Kasi siyempre, artista yun. Kailangan natin. Minsan makakita din ng artista. Alam mo, tsura ng artista, di ba? Okay lang yan. Pero nahihirapan sila. Okay? Kaya kung minsan, gumagawa tayo ng mga bagay na nahihirapan tayo sa mga bagay na hindi naman importante, bakit hindi natin gamitin yan sa paraan ng Diyos, sa salita ng Diyos? Hindi tayo mahirapan na saliksikin ang kanyang kalooban, ang kanyang salita, okay? Para mas lalo natin maintindihan yung buhay. Okay? Para maging positibo tayo. Okay? Akalungkot isipin kasi gano'n minsan kasi itong Roma 12, ito'y patungkol sa pagiging born again, pagkikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Kaya dapat talaga ang pakiramdam na natin kagalakan, kahit na punong-puno ng suliranin. Tinuro kasi dito yung mga bagay na dapat natin gawin para malubos yung kagalakan na meron tayo. Kaya nga, ang tinuturo sa atin dito, yung mag-focus sa tungkulin na inatang sa atin ng Diyos. Kaya isa tayong bahagi ng katawan ni Jesus na dapat ginagawa natin, doon tayo focus. At dahil sa gawain na yan, hindi magiging maganda yung ating kalalagayan sa buhay. Kasi literal, talagang haharap tayo sa mga mabibigat. Kamumuhihan tayo ng mundo. Minsan yung mga mahal natin sa buhay, magagalit sa atin. Yan, pagka magkakaroon ng pagkakabahagi, pagkakampi-kampi. Yan. At dapat yung malampasan natin, kaya napakahalaga ng self-control sa ating mga buhay at tamang kaisipan. Kaya, lagi nating sariwain ang salita ng Diyos para tama ang kaisipan na meron tayo. Tandaan natin hindi lahat ng mabuti ay mabuti na dapat natin gawin. Ano yung mabuti lang na dapat natin gawin? Yung sundin ang kalooban ng Diyos. Yung kabutihan na mabuti na hindi natin dapat gawin, yung kabutihan na tayo mismo ang nagke-create sa ating mga sarili. Pastor, paano ba yun? Ikaw yung gumagawa ng mabuting hakbangin na dapat mong gawin na wala sa palatuntunan ng Diyos. Okay? Kagaya ng mga Pariseo ng panahon. Dahil sa alam nila ang mabuti na kautusan ng panahon ni Moises, hindi nila magawang mapaniwalaan yung totoong mabuti na dapat nila paniwalaan si Jesus Christ. Pilit nilang ginagawa yung mabuti sa sarili nila. Okay? Ang tawag doon, religion. Rehilyosong tao.
Ginagawa mo yung tama sa paraan mo na alam mo. Okay? Kaya dyan tayo nakakamali kung minsan. Kaya gawin natin yung mabuti sa paraan ng Diyos. Kaya itong Romans 12, pagiging born again ang pinag-uusapan dito. Kaya ang dapat mong nararamdaman ay kagalakan. At ang dapat mong ginagawa ay dapat nagtsatsaga ka. At palagi kang nananalangin sa lahat ng bagay na kailangan mo sa Diyos. Dahil yung Diyos lang ang makakatugod sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Amen po ba? Ayan. Kaya kung babasahin niyo yan, pagsawan, pagbibigay ng buhay kay Kristo sa ating Diyos, bilang balalahandog, pagtalikod sa sarili. Sa Diyos ng iyong lahat sa buhay mo. Pangalawa, iniiba mo na yung konsepto ng kaisipan mo, hindi ka nakagaya ng dati mong pagkatao na religyoso. Alam mo lang yun. Kaya tayo mga Christian, tandaan nyo hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Tama? Gumagawa tayo ng mabuti kasi ligtas na tayo. Kaya ang lahat ng bagay sa atin, ginagawa natin hindi na para sa atin. Kasi wala na tayong pagmamayari sa sarili natin. Ang Diyos ang may-ari sa atin. Romans 12:1 yun. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, ialay ninyo sa Diyos ang inyong sarili bilang isang handog na buhay banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya nga ang utos, pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, hindi pag-ibig sa sarili mo yun. Kasi kapag iniibig mo yung sarili mo, tawag sa'yo, self-righteous. Makasarili ka. Okay? Ang pag-ibig inuukol sa Diyos. At ano yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi na yun? Yung pag-ibig sa kapatiran, sa kapwa. Kaya naka-design tayo para ibigay yung ating pag-ibig sa iba. Pag-ukulan sila ng lubos na pag-ibig. Ibig kasi ng Diyos, lahat ay maligtas. At dapat, makilala nila ang Diyos at tayo dapat ang gagawa ng mga kumikilala sa Diyos. Tama? Hindi kasi pwedeng iligtas ni Beelzebub ang kanyang hindi kayang maghimala o matawag ito sa ibang talata ng banal na kasulatan, hindi gagawa ng mabuti ang mga kampo ng Diablo. Okay? Ang gagawa lang ng mabuti talaga ang Diyos. Kaya kailangan tayo ang pagmulan ng kabutihan. At ang kabutihan ay yung salita ng Diyos na ibabahagi natin sa iba. Okay? Kaya hindi tayo nakadesign na ngayon para paligayahin yung sarili natin. Ang tao nakadesign para paligayahin ang Diyos. Ginawa tayo ng Diyos by His own glory. Okay? Hindi sa ating glory. Kaya paano natin maipapaligaya ang Diyos? Isa lang sinasabi ng banal na kasulatan. Go and make disciple. Kasi kailangan ng Diyos ang lahat ay maligtas. At walang ibang gagawa lang kundi tayong mga tao nakakaalam ng kanyang salita. Tama po ba? Kaya ba nang hindi alam ng tao na yung salita ng Diyos na alamin yung salita ng Diyos? Kasi hindi niya nga alam paano niya nga malalaman yun. Sino magtuturo? Tayo na mga nakakilala at kumikilala sa Diyos. Kaya tayo ngayon, magiging mangyayari yan, kaya pinapayo yun sa 12:12. Magalak ka sa iyong pag-asa kasi nga, tinanggap mo lang ang Diyos Ano pa ang dapat mong ikalungkot sa buhay mo? Kapag ang Diyos ang kasama mo, sino ang katatakutan mo? Tama mo ba? Kapag ang Diyos ang kasama mo, may kulang pa ba sa iyo? Mali ba din kung nagde-desert ka pa sa sarili mo ng gusto mo? Tama? Pero totoo, pag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, wala nang kulang sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, maglingkod sa Diyos. At paano? Sa paano paraan? Paglilingkod sa kapwa. Ayun ang hindi nauunawaan ng karamihan. Kasi tayo nakatuon sa sarili natin. Self-centered tayo tayo mga tao. Lahat ng bagay, akala natin tayo ang tama. Tayo ang espesyal. Tayo ang totoo. Tayo ang dapat masunod. Tingnan mo tinignan mo yung kapwa mo, ang dami mong kapintasan makikita. At alam mo yung mga bagay na dapat niyang gawin, dapat ganito Dapat ganon. Bakit? Kasi nakikita mo At yun ang gusto mong makita. At yun ang gusto mong mangyari. Pero hindi dapat maging ganoon. Kasi dapat ang mangyayari yung kalooban ng Diyos at hindi tayo.
Dapat ang Diyos ang magdidikta niyan sa'yo, tsaka mo walang siya gagawin. Okay? Hindi na tayo ang mabubuhay sa sarili natin. Yun ang dapat natin ginagawa ngayon bilang mga tao tumanggap na sa paghahari ng ating Panginoon. Kaya kung babasahin mo yung Roma 12, wala ka lang pagmamayari sa'yo. Binigay mo na yung buhay mo sa Diyos at ikaw na ngayon ay isang bahagi ng katawan ni Kristo, isa ka ng iglesia, born again ka na, ibig sabihin iglesia. Pamumuhay, naghahari na si Kristo sa buhay mo at ikaw ay katawan ni Kristo na dapat sumunod sa paghahari niya. Okay? Kaya ano dapat mong gawin? Sabi ron, kapag ano yung gift mo, kung paglilingkod, sabi ron, sabi dito, yan. Tumanggap kayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Tinanggap mo na si Jesus, naging katawan ka na niya, ulo mo na siya, hari na siya ng buhay mo, Diyos mo na siya. Gamitin mo ang kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya, ayon sa ating kakayahan, ayon sa ating gift na ibigay ng Diyos. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kung pagtuturo, tumanggap ng kaloob, magturo. Gawin mo yan. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Pamamuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong ganap. At napakahalaga, sabi rito, gawin niyo totoo yung inyong pagmamahalan. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman niyo ang masama, huwag niyong makisama sa masama. Bagkus, itatuwa niyo sila. At baka ibigin niyo, mahalin niyo ang mabuti. Ano ang mabuti? Ang Diyos ang mabuti. Kaya lagi tayong manangan sa salita ng Diyos. At sabi nga sa atin, magmahalan kayo bilang mga magkakapatid at pahalagahan ninyo ng higit ang sa pagpapahalagahan nila sa inyo. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay pinapahalagahan, dapat mas higit pa sa pagpapahalaga niya ang ibabalik mong pagpapahalaga. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka, uy, pinahalagahan niya ako, gusto ko yan. Abuso ka na, no, mga gano'n. Hindi, dapat gantihan mo yun, higit pa. Parang, hindi. Dahil pinahalagahan mo ako, higit pa dyan. Doble pa ang gagawin ko sa iyong pagpapahalaga. Kung mapapansin ninyo, pag nagbigay ang pagpapala ang Diyos, doble. Pag nagbigay ka, bibigyan ka din ng Diyos. Siksitling gibigan tumaapaw. Noong panahon ni Job, di ba? Si Job, napakayaman at nawala yung lahat ng kanyang mga yaman. Pero dahil siya ay nanatiling tapat sa Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Dinoble ang lahat ng kayamanan niya. Ganun din sa buhay natin. Kaya matuto lang tayo sumunod sa Diyos, sa kanyang kaparaanan, siguradong dudoblehin lahat ng biyaya sa buhay natin. Pero tandaan natin, hindi lahat ng pagpapala kasi iniisip natin puro financial. Tama? Hindi naman talaga totoo. Hindi lahat sa kapayapaan, sa sakit at karamdaman, sa kaayusan sa pamilya mo. Ayan ang mga pagpapala ng Diyos. At higit sa lahat, yung katotohanan na alam mo sa iyong isip at puso. Napakahalaga nun. Amen po ba? Yan. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo. Biruin nyo ito at huwag maging tamad. Biruin nyo, hindi kasi tayo tinuturuan ng Diyos para saralinin yung kaligtasan natin. Okay? Kaya yung iba, na ibang Christian, ayoko na mag-church kasi puro negatibo yung nakikita ko sa church. So wala, kahit saan church kayo magpunta, wala kayong makikitang yung gusto nyo, hindi nyo makikita doon. Kasi andiyan ang demonyo sa church. Alam niyo ba, hindi lang andito ang presensya ng Diyos. Tama, andito ang presensya ng Diyos, pero yan dyan din ang Diablo. Na parito upang manira, mangwasak at pumatay. Kaya pakikita niya yung negatibong bagay. Nakikita niya minsan yung katabi ko, natutulog lang ito eh. Hindi naman ito nakikinig ng salita ng Diyos eh. Di ba? Pakikita niya sa iyo, ikaw naman kung wala ka sa focus, maiinis ka sa kanya. Tama? Ganun ang pakikita ng demonyo, kaya tayong dapat mag-focus sa salita ng Diyos. Okay? Mag-focus sa salita ng Diyos. Ipakikita niya yung mga masasamang ugali ng mga kapatidan na hindi naman sila ang gagawa ng kundi ang Diablo na gumagawa sa kanila. Kaya tandaan natin yan. Lagi tayong mag-focus sa salita ng Diyos. Okay? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Tandaan natin yan. Kaya dapat tayong gumawa ng mga bagay na dapat natin gawin. Tinuruan tayo ng Diyos para at binigyan ng mga gift. Gawin natin yon.
ng tama sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos upang maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. At yun nga, yun 12, magalak kayo. Bakit? Kasi nasa atin si Jesus, tinuro niya na lahat yung dapat natin matutunan, alam na natin yun, meron na tayong pag-asa, at kaya lagi tayong maging matyaga sa kapighatian. Bakit? Pinagtagumpay niya na tayo. Kapag may kapighatian, tandaan nyo, katibayan niya na merong tagumpay na kasunod pagdating sa dulo. Amen? Tatandaan yan. Huwag kayo maging talunan. Tayo yung mga victorious. Kaya Jesus victorious Calvary Church. Pag naging talunan ka, hindi ka nanatili, hindi ka victorious. Tama? May iba ka. Talunan ka niyan. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Nawa, meron tayong mga natututunang bagay. At palagi, para maging sigurado ka, lagi ka mag-pray. Okay? Kasi pag lagi mong kausap ang Diyos, nare-refresh ka at naiituro sa iyo ng Diyos yung mga bagay na dapat mong gawin. Okay? Dapat mong malaman. Naliliwanagan ka. Okay? Nagkaragdagan, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Tumulong kayo sa pangangailangan. Makipag-participate. Okay? Imbis na ikaw ay bumitaw sa mga kapighatian, ang pera eh. Wala, ang hirap na ng buhay namin eh. Magbibigay pa ako ng offering, wala na nga kami ng bigas. Di ba? Hindi ka nagtagumpay. Okay? Sabi rito, tumulong kayo sa pangangailangan, kaya maging cheerful giver tayo. At huwag natin gawin hadlang ang kahirapan para hindi tayo makipag-participate sa lahat ng gawain ng Panginoon. Tumulong tayo para mapalago. Hindi ko kaya maglingkod, hindi ko kaya mag-evangelize sa aking buhay. Wala akong kakayahan, hindi ko give ang magsalita ng Diyos, hindi ko give ang magturo. Ano yung dapat kong gawin? Kaya natin buksan yung isip. Hindi rin ako makapag-church kapag Sunday, hindi bihira lang. Kasi ito na yung buhay ko. Parang hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Ito na talaga ako, pero yung puso ko parang gusto ko siyang hanapin. Pero parang ang tanging nire-reveal sa akin ng Diyos yung tumulong. Magbigay ka ng buong puso. Hindi na kailangan i-memorize pa, may kaisipan ka ng Diyos. Na kaya na nakakalungkot yung ibang kapatiran. Minsan walang trabaho, magpipray. Tutugunin ng Diyos, bibigyan ng trabaho na wala na sa gawain. Amen? Hindi na pinalawak yung pangunawa. Tapos kapag nangaral si pastor, maririnig niya, pinatatamaan ako ni pastor, hindi na ako mag-church. Yung kamalian mo, ni pastor, hindi niya tinitingnan, yung kamalian na lang namin. Pero totoo, sinasabi ng Panginoon niya sa kanya yung para maliwanagan yung kanyang isip. Amen? Yun ang nangyayari sa buhay Kristiyano. Bakit? Kasi ini-entertain natin yung negatibong sinasabi ng demonyo. Hindi talaga natin pinaghahari ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung pinaghahari natin ang Diyos sa ating buhay, nagiging malinaw ang kaisipan natin, nagiging malawak, nagiging mapagmahal tayo, higit sa pagmamahal sa atin. Amen? Kasi yung ituturo sa atin ng Diablo, maging self-centered tayo. Lahat ng gusto natin maangkin. Lahat ng bagay gusto tayo ang bida sa eksena. Okay? Lahat puro, kita mo, ganito dapat kasi ang gagawin natin eh. O ba't hindi mo gawin? Pamunahan mo. Tama. Hindi yung sasalumatin mo. Kapag may nireveal sa iyo ang Diyos na bagay na dapat mong gawin, magalak ka. At imbis na kontrahin mo yung mga taong ginagamit ng Diyos, mag-suggest ka at manguna ka sa mga bagay na dapat gawin dahil nireveal sa iyo ng Diyos yung mga bagay na dapat mong gawin. Amen? Kailangan lang natin maging bukas yung puso sa Panginoon. At tinuturuan kasi tayo dito ng Roma 12 na maging dalisay yung ating puso na talagang totoong nag-alay sa Diyos ng buhay. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran. May pag-participate. Iba na discourage lalo na kapag may mga ambag-ambagan, yan, mga ganyan, tungkol sa financial, sa totoo lang, na hindi dapat na nag-i-exist sa isang iglesia. Lalo na nito, na itong iglesia na napakatagal na. Ilang years na tayo? 9 years. Simula nagpalit ng pangalan. Pero maliban doon, meron pang pinanggalingan ito. Higit na tayo 15. Kasi si Nero, 15 years old eh. Ay, 15 years old na kayo lahat. O, 16 na siya. 8 months pa lang siya lumipat kami rito at nag-i-exist na to, hindi pa kami lumilipat.
Kay Pastor Pete pa lang. Kaya matagal na ang church na ito dapat puro karne na. Karne na nga yung tinuturo natin dito. Sa totoo lang, kaya lang hindi pa kaya ng ibang miyembro. Okay? Kasi kung kaya ng ibang miyembro yung karne, matatag, marami nang nakaupo dyan sa upuan na yan. Okay? Kung naintindihan lang talaga ang salita ng Diyos at sila puso lang. Okay? Mahirap kasi salita ng Diyos talaga. Dadilisyahin tayo, kaya ang nananatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Madali natin sabihin, mahal natin ng Diyos, na may pananampalataya ko sa Diyos. Ang tanong, ginagawa mo ba yung pananampalataya ngayon? Meron bang gawa? At totoo ba yung pananampalataya mo na yun? Eh bakit sa isang kurap lang ng mata, konting pagsubok na latag ng kaaway, nagigiba na tayo. Amen? Kaya tanda natin, magalak tayo sa lahat ng kapighatian. Magtiyaga tayo, pagsubok, lahat yan, idadaan niya ng kaaway sa atin. At susi dyan, manalangin lang tayo palagi. Yan. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin nyo sila at huwag sumpain. Okay? Yung mga taong sa atin ay umuusig, yun ang buhay natin eh. Mahalin na natin sila, ipag-pray. Pero ang totoo, nakakalungkot isipin sa mga taong umuusig sa atin. Okay? Hindi makakabuti. Makigala kayo sa mga nakakagala, nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Siyempre, makipag-ugnayan tayo sa iba. Huwag tayo sa bahay lang nakatago. Ay natin lumabas ng kwarto. Para tayong mapapractice yung pagiging mapagmahal natin sa kapwa. Sa loob lang tayo ng bahay. Hindi tayo nakipagkwentuhan. Hindi natin sineshare si Jesus. Yung iba naman, nasobrahan sa pangangapit bahay. Huwag din tayo masobrahan. Tama! Labas tayo ng bahay. Mag-evangelize. Gawa tayo ng paraan. Pastor, ano ba yung pwede kong gawin? May mga taxes ba tayo dyan? Ano ba yung problema? Kulang ba tayo ng pinansyal? Baka makatulong pang 20 pesos na makapagpa-xerox ng mga ganitong bagay. Okay? Mag-isip tayo. Meron tayong kaisipan ng kagaya ng kay Kristo. Gamitin natin. Amen? Ano pa? Magkaisa kayo sa isang saloobin. Ano yun? Ang humayo at ikalat ang mabuting balita. Huwag kayong magmayabang. Yung mga nalalaman nyo, huwag nyo gamitin sa pagdidibati. Pag may nagtatanong, tsaka natin sagutin ng tama at ipanalangin na dating ang araw, huwag kayong magmamayabang sa halip, makisama kayo kahit sa mga dukha o kayo mamili ng ating sasamahan, mabuti o masama. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggat maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Iuba-ubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang panghiganti, ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon, yun ang mabigat doon. Kapag ang Diyos ang gumanti. Kaya tayo, yung mga sumasalungat sa atin, ipag-pray na lang natin. Okay, bago pa naman. Ipag-pray natin. At huwag tayong magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Okay? Kasi kapag nagtanim tayo ng sama ng loob sa kanila, hindi ito makakabuti sa kanila. Ang Diyos kasi ang gaganti sa kanila. Okay? Lalo na sa ating mga lingkod na ng Diyos. Okay? Kaya palala lang sa lahat. Huwag tayong gaganti sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Ipanalangin natin sila kasi pag ang puot ng Diyos ang gumanti, hindi nila magugustuhan talaga. Okay? At yun ay dahil napag-aabag tayo sa ating mga buhay. Nung time ni David, alam niyo ba yung pagkakasala ni David? Hindi lang siya ang naperwisyo, pati yung kanyang mga kababayan, libo-libo ang namatay nung panahon niya. Siya lang ang nagkasala. Dahil lang yun, sa mabuting bagay din naman ang ginawa niya. Wala namang problema ang mag-census eh. Binilang lang ni David yung bilang nila ng Israel, kung ilan na sila, kung gaano na karami. Anong masama doon? Sa binilang mo yung sarili mong bayan, anong masama doon? Wala, di ba? Pero bakit naging masama sa bayan ng Diyos? Hindi kasi yung inutos ng Diyos. Lagi mo sinasabi at itinuturo ng banal na kasulatan, kahit ilang milyong kabutihan pa ang gawin mo, pag hindi yan inutos sa'yo ng Diyos, huwag mo yan gagawin. Magkakasala ka lang. Ganun ang nangyari sa buhay ni David. Hindi inutos ni David na bilangin niya yung kanyang sambahayan, yung kanyang bansa, yung Israel. Pero binilang niya dahil binulungan siya ng kaaway. Iba ang sinunod niya, hindi ang Diyos. Kaya sabi ng alala niya, Haring David, hindi naman tayo nagtatagumpay sa dami.
ang Diyos ang magpapatagumpay sa atin. Bakit kailangan pa natin bilangin? Kaya yun ang pagkakasala. Kaya huwag natin gagawin yung alam nating tama gamit yung ating mga sarili kakayahan. Huwag tayo mag-create ng kabutihan na alam natin sa sarili natin. Lagi tayong bumalik sa salita ng Diyos. Lagi tayong bumalik sa banal na kasulatan. Kasi kapag hindi tayo bumalik sa banal na kasulatan at hindi tayo ginabayan ng banal na espiritu na dapat nasa sa atin, maliligaw tayo. Bakit? Kasi maging ang diablo man ay marunong sa salita ng Diyos at nananampalataya din, nanginginig pa. Amen? Tama mo ba? Maging si Satanas, alam ang salita ng Diyos at mas matibay pa ang pananampalataya kaysa sa atin, nanginginig pa yan. Kasi anghel yan. Anghel yan na galing sa langit. Yun nga lang, naging mataas. Hindi nakinig sa mabuti na sinasabi ng Diyos sa kanya. Gusto niya siya ang mabuti na gagawa ng kabutihan sa sarili niya. Ang ginawa sa kanya, ibinaba siya dahil sa kanyang katusuhan. Amen? Ganun din tayo. Kaya huwag tayo tumulad sa mga anghel na nag-iwan ng posisyon nila sa langit. Kundi magpatuloy tayo sa posisyon natin na inatang ng Panginoon sa atin. Ipagpasalamat natin yung hindi lahat ng tao binigyan ng pagkakataon ng Diyos maglingkod sa Kanya. At tayo mapalad. Napakapalad natin. Kahit na tayo pinakamahirap na tao sa mundong ito, kahit na tayo pinakabigo, pinakamangmang sa palagay natin, mapalad tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos at binigyan tayo ng pagkakataong paglingkuran siya na pinaka makapangyarihan sa lahat na may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Kaya isipin natin yan. Kaya dapat tayong magalak sa ating buhay. Okay? At lagi tayong magtiyaga sa lahat ng kapighatian. Mga manamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubaya niyo yan sa Diyos. Subalit kung nagugutom mo yung kapwa, kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw, painumin mo. Sa gayon ay mabubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Magpakita ka na lang ng mabuti sa iba. Okay? Huwag na natin sila isipin. Ipag-pray na lang. At masa na darating ang araw, naliwanagan sila ng Diyos. Nang sa ganon, makapagpatuloy din sila sa lakbayin. Kagaya ng ginagawa natin. Amen? Tandaan natin, ang nananatiling tapat hanggang wakas. Ang siya lamang maliligtas. Okay? Kaya manatili tayo sa ating buhay, sa ating pag-asa dahil sa ating Panginoong Jesus. Magtyaga tayo sa mga mabibigat na kapaghitian na ating hinaharap at ang susi para maging sure win tayo sa ating buhay, palagi tayong manalangin sa Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu, ipapakita ng Diyos sa atin ang katotohanan na dapat natin gawin sa mundo ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Nawa, ang dami natin natutunan. Salamat sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Okay, announcement. Ating gawain, ganun pa rin. 8:30, 11:30 lang, wala pa nga. Diba? Ang aga natin. Okay, announcement. At ano pa? May prayer meeting pa rin tayo. Alas 7 lang gabi. Kapag Miyerkules, devotion, alas 5 lang. Madaling araw. Tuloy-tuloy yan. Okay. Ang ating mga gawain, pwede kayong makipag-participate kung meron kayong mga libreng oras. Okay. Kasi mga busy tayo. Mga estudyante, busy talaga yan. Ngayon, napansin ko talaga mga estudyante busy sa pag-aaral nila. Kasi mga school, patakaran ng school. Okay. Pag-pray lang natin, nabigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapag-participate. Okay? Kung hintulot ng Diyos yan, hintulot. Okay? Pero huwag din naman natin pangunahan ang Diyos. Okay? Kapag inutos ng Diyos na pumunta ka. Pakinggan mo yung tinig ng Diyos. Kasi minsan utosan tayo ng Diyos, di ba? Minsan linggo, Sunday na. Gusto mo lang pumunta. Alam mo may church. Babangon ka na pero tinatamad kasi ako eh. Ang lamig ng tubig. Alam mo na ibig sabihin nun. Inagaman ka ng demonyo. Ang babaw lang dahil naman, lamig ng tubig eh. Tama? Ang babaw eh. Ano ba? Alam mo, lakad kami ng mga tropa ko eh. Alam mo na yun. Huwag mo lang bulakin sarili mo. Bumangon ka lang. Gamitin mo yung free will mo ng tama. Okay? Oo. Babangon ka. Sunday ngayon. Malayo pa lang. Mag-program ka na. Yung dapat mong gawin. Okay? At ipag-pray mo, Lord, ito po, nais kong mangyari ito. Tanggalin mo yung mga hadlang. Kailangan natin manalangin. Tandaan natin ang manalangin ng buong puso, pananalangin. Ipanalangin natin sa Diyos yung routine natin sa buong Sanlinggo. At iyak, gagabayin tayo ng Diyos. Ako lang, excited ako palagi pag Sunday eh. Sa totoo lang eh. Excited ako kasi yun yung pagkakataon ko para ibigay sa Diyos yung pinaka-the best na parangal.
Ayun yung sa akin sa sarili ko lang. Pero dapat yun talaga yung nararanasan natin. Kaya pag nakakaramdam tayo ng katamaran pag Sunday, mag-ano tayo, mag-open tayo sa Diyos. Lord, huwag mong hayaan ganito yung nararamdaman ko. Kasi baka mamaya yung Holy Spirit hindi na natin napapakinggan. At tayo na yun nabubuhay sa sarili natin. Amen? Kaya paalala lang naman. Kaya yung gawain natin, kapag may time kayo at kinumbi kayo ng banal na Espiritu na pumunta kayo. Okay? At siyempre, mas mahalaga kung special yung touring natin sa araw ng Panginoon, kagaya ngayon Sunday. Okay? Pagpaliban natin yung mga gawain, at pag-pray natin, naloobin ng Diyos yan, at lagi natin tandaan, dapat special ang Diyos sa atin. Tayo naman ang magdidesisyon kung paano natin siya paglilingkuran ng pinaka-the best. Amen? Akahan natin ang gising, tapusin natin yung mga gagawin gabi pa lang, handa natin yung mga gagamitin natin pag-gising sa umaga para wala na tayong gaanong hadlang sa atin. Amen? Para-paraan lang yan. At gawin natin yun dahil nakikita tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Yan, ano pa? Meron bang dagdag announcement? Mamaya may klase sa Tarlac bukas. Pwede na tayo pumunta doon kung sino gusto pumunta doon. Ayan. At pupunta kami sa Tarlac mamaya kasi gusto namin magpalakas ng palakas. Mag-request at mag-aral pa na mga i-reveal ng Diyos sa amin. Kaya pupunta kami doon at sama namin si Niron. Ang Miyerkules may prayer meeting, iiwan ko lang yung susi sa amin sa labas. Ibibili ko sa kapatid ko sa mga gustong mag-prayer meeting kasi kung sakali lang na kami gabihin, walang makakapagbukas nito. Pwede kayong pumunta sa bahay at hingiin yung susi ng church para pwede kayong pumasok dito at manalangin. Amen? Kasi baka mamaya gabihin kami ng dating alas 7 yung prayer meeting. Tama? Miyerkules ang uwian namin dun . 2 araw at kalahati yung kasi doon. Hapon o uwi. Hindi namin alam kung traffic, makahabol kami dito. Pero sa mga gustong mag-prayer meeting, pwede nyo hingin yung susi. Ang gawin nyo lang, bago kayo lumabas, check upin nyo lang kung may mga bukas pang mga kuryente kasi delikado, walang tao. Maiwanan yung bukas. Dispenser, kung gusto nyo mag-aircon, buksan nyo, pwede, malaya kayo dyan. Magpalamig-lamig kayo rito, pwede. At manalangin, basta manalangin kayo. Okay? Ano ba? Yun lang, bunutin nyo lang lahat at isarado nyo lang ng maayos yung pinto. Ay, mahirap na. Hindi naman sa wala pinto. Hindi, may maiwanan natin bukas yung pintuan. Okay? Yun lang. Kaya iwan ko sa labas ng kwarto namin yung susi. Bibilin ko sa kapatid kong panganay. Hingin nyo na lang sa kanya yung susi. Ibibigay sa inyo. Amen? Kaya yun lang. Paalala ko lang kasi Miyerkules pa uwi namin. Hapon. Hindi namin alam gabi. Makarating pa kami. Okay? At pwede nyo hiramin yung susi. Yun lang. Apa, suggestion. Saan? Sa iskarso natin? Gusto nyo magtuloy natin yung iskarso natin? O maggawain tayo na lang dito? Sino yung gustong may suggestion o call dyan? Okay. Okay, huwag mo natin pag-usapan. Mamaya na lang pagkas ng gawain kung may pagkakataon pa. Okay, pero ano lang, yung tanungan lang, hindi naman natin kailangan mag-meeting . Kung desidido lahat, pwede natin pag-meetingan yan, 1 linggo bago kaya pa naman yung bago ang 17 pa naman siya. Amen? Yung mga desidido lang, mamaya pagkatapos ito, bago tayo umuwi, tignan natin kung pwede. Okay? Wala na ba ibang suggestion? Kuro-kuro. Kuro-kuro. Okay? Yung mga kabutiran natin, palalahanan lang natin. Yun lang. Okay? Kamustahin, baka may sakit sila. Nalalamig, baka tayo makatulong sa kanila na mapalakas sila. Tandaan natin yung mga... Pero mag-ingat tayo. Baka tayo ay mahawa naman ng mga bagay na hindi dapat natin ma-adapt. Okay? Kaya, pray muna tayo bago tayo pumunta sa kanila. Hayaan natin ang Diyos ang pumilos sa buhay natin. Amen? Okay. Lahat tayo tumayo, tayo mananalangin na closing prayer. Okay? At tinatawagan ko si Brother Daniel. Pangulahan tayo sa pangwakas na panalangin. Manalangin tayo. Aming Diyos na dakila, aming Diyos na buhay, at aming Diyos na pinagdidigan. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na muli kami
binigyan ng pagkakataon makapakinig ng iyong salita, makapagpuli sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga inihayag sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming salita mo na aming narinig ay tumingo sa aming mga puso at makita sa aming mga pagmumuhay, Panginoon. May share din namin ito, Panginoon, sa iba, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. May share din namin, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, Lord God, dahil tunay nga, Panginoon, wala akong ibang nais, kundi ang lahat ay maligtas, Panginoon. Kaya, Panginoon, gamitin mo ang boses sa amin, Panginoon, para ma-spread ang salita mo, Panginoon. May share din namin sa mga tao na kakasalamuhan namin, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, kami ng kalakasan, lakas ng loob, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang takot sa aming mga buhay. Panginoon, takot na magsalita, Panginoon, na i-share ang salita mo, Panginoon. Ikaw siyang manguna, Panginoon, Lord God. Ikaw ang magsalita para sa amin. Turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God. Bigyan mo kami ng kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Panginoon, nangyari na ang aming panlooban sa buhay na bawat sa amin, Panginoon. At sa paglabas namin ito, meron kami galak sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Panginoon, at ang aming ang bawat sa amin na may kalakasan at panibagong pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa iyo na naman ang mga tunay na naman ang mga pagsubok na pinag-aaralan namin. Ito ay dapat namin ikagalak, Panginoon. Hindi kami dapat magalak lamang sa mga material na bagay o pera, Panginoon. Bagkus dapat kami magalak, Panginoon, dahil meron kami mga pagsubok, Panginoon, yung mga sularinig kami, Panginoon, na dapat harapin at dapat pagtagumpay, Panginoon. Kung wala ang mga pagsubok na ito, Panginoon, hindi namin maaabot ang tagumpay, Panginoon. Yun ay ang buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa salita mo, salamat sa katotohanan, Panginoon. Tunay na, Panginoon, kailangan lang namin maging masigasig at maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patatagin mo po sa amin, Panginoon, God. At mga Panginoon, aming mga kapatiran, Panginoon, na nanlalawig, Panginoon, gamitin mo po sa amin upang sila mapalakas din muli, Panginoon, Lord God. Hindi kami ang siya tatawag sa kanila, bagkus ikaw po, Panginoon, tumawag sa kanila muli, Panginoon. Patungo, Panginoon, dito sa isipan para kami sama-samang muling makapagpuli sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin ang mataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa aming pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, naman namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.